po dapat basahin pa itong aking talumpati ng kalagayan ng paaralan. Dahil kanina lamang po kitang-kita natin kung ano ang mga nakamit ng paaralan. Magiging redundant lang po ako. Ano po, naging paulit-ulit. Kasi ayun na, naparangalan ng ating mga guro. Nakita niyo lang po ang mga karangalan. Hindi lamang po namin na guro, buong paaralan po ng Sabatan ay napakaraming nakamit na karangalan. Maraming salamat po sa nanay ng Distrito ng Orion sa inyong napakalaking tiwala at pagsuporta, hindi lamang po sa Sabatan Elementary School, kundi sa buong Distrito ng Orion. Isa po kayong inspirasyon, ma'am. At ganoon din po sa ating supportive na ETS in Araling Panlipunan, Sir Layo, napakabait, napaka-supportive. Ngiti pa lang niya talaga namang nakaka-inspire, nakakasipag. Hindi na niya po kailangan sabi magtrabaho ka kasi nakaka-inspire po ang mga ngiti nila. Hindi po ba? Hindi niyo makikita nakasimangot ang mga yan. Kahit na magtanong kayo o magkamali, hindi po sila nagagalit. Bagkus ay sumusuporta. At syempre po sa ating SPPA na napaka-supportive, SPPA President and other officers, and lahat ng magulang. Sabi ko nga, school PTA officers, hindi lang po yan yung mga, school PTA, hindi lang po yan yung mga officers. Lahat po kayo ay bahagi ng pamunuan ng samahan ng mga guro at magulang. Bawat isa po sa inyo ay may napakahalagang bahagi. Sayang nga lang po, hindi na nagkaroon ng pagkataon na maibidyo, pero in the prior days ay pakita namin yan, ang ating pagtutulungan, pagkakaisa dito sa Sabatan Elementary School. Hindi lang po sa Sabatan Elementary School, kundi sa buong barangay ng Sabatan. Dahil po yan sa mahusay na leadership ng ating ama ng barangay. Alam nyo, ng Brigada Eskwela, isang batalyong kaibigan ni Cap, ang kasama niya po dito. Araw-araw hindi po nawawala ng volunteers ang Sabatan Elementary School. Palakpakan naman po natin. Ang kapitan natin, hindi lamang po, pati ang mga konsihal, nakikilahok sa paglilinis, pagpipintura, paglinis ng bubong, lahat. Kung nakita nyo lamang po sa una ito, ay lalo pa nating pinaganda ang paaralan ng Sabatan. Inyo pong igala sa buong paligid ang inyong mga mata, ay talaga naman po kayong masisiyahan. Kahit po sa sulok, pumunta kayo po ay masisiyahan. Lahat po ay mabunga dahil po sa inspirasyon natin. Sino pang inspirasyon natin? Ang ating mga mag-aaral. At ang mga guro naman po ay patuloy na nagsusumikap. Kasi po ang pagiging guro ay isang habang buhay na pag-aaral. Hindi lamang po nag-aaral sa pag-prepare ng kanilang lessons. Pinapagpatuloy pa rin po nila ang kanilang pag-aaral, masteral, doctoral. Nagpapakadalubhasa po ang mga guro sa pag-attend ng mga seminars para po mas dekalidad ang ma-deliver na edukasyon sa ating kabataan. At syempre, hindi ko po dapat kalimutan ang ating non-teaching staff, si Kuya Jose, na napaka-talented, skilled na utility ng ating paaralan. Nasa si Kuya Jose? Kuya Jose, small but very good man. Napaka-araming alam na gawain. I-flex ko lang po, yung TV stand na yan, kagabi niya lang po yan ginawa. Kasi wala po kaming mapili. Siya lang po ang gumawa ng TV stand na yan. At ang nag-repair ng bubong at kisame ng office, nung unang pagdating ko pa lamang dito, Kuya Jose, ayoko niyang ganyang itsura ng kisame. Office po ito. Ito ay bintana ng paaralan. Dapat po ito ay marangal tignan. Dali-dali niya po yan i-repair. Gamit lamang po ang available resources. Pinulot dito sa loob ng paaralan. Kuya Jose, nasan ka ba?
Palakpakan po natin si Kuya Jose. At napakarami pa po ibang kontribusyon ng Kuya Jose. Nag-iisa pa lamang po siya noon. And sa pagbibrigada po natin, merong taong araw-araw nang nandito. Tila nahalina sa paaralan kasi nakita niya kung paano nagbago ang Sabatan Elementary School. Hindi ako nagdalawang salita sa kanya kasi nakita ko po yung kanyang dedikasyon sa trabaho kahit wala pong upa. Kaya lang hindi naman po pwede syempre walang upa dahil ang tao nangangailangan din. May pangunahin tayong pangailangan na dapat tugunan. Iyan po si Kuya Cesar. Kuya Cesar, nasaan ka? Napakasipag. Kaya po, napapanatiling malinis ang loob ng paaralan ng Sabatan. Iyan po ay sa pagtutulungan ni Kuya Cesar at ni Kuya Jose. Si Kuya Cesar, 3,000 lamang po ang iniaabot namin sa kanya buwan-buwan. Kaya naman, kung mabibigyan po kami ng slot para sa utility sa Provincial School Board or Local School Board, ay siya po ang ating i-hire. At bagaman minamaximize po natin ang gamit ng lahat ng resources, inalis po natin sa masisikip na silid-aralan ang ating mga kinder. Kasi hindi po, parang sa isang halaman, hindi siya tutubo ng maayos kung nasa maliit na paso. Ganun din sa bata. Kaya inalis natin sila sa masisikip na silid-aralan, inilipat po natin sila sa medyo maluwag. Nung unang challenging po dahil meron pang nag-shifting. But pansamantala, ginamit po muna natin ang ating e-classroom para wala pong mag-shifting. So, nandyan po yung ating grade 1 Leong sa e-classroom pansamantala. Ngunit batid ko na ang isang paaralan dapat meron po yung library, kauna-unahan. Kaya po iyan ang ating pagsusumikapan. Baka po ang isa dyan, the RRM room or yung ating academic room doon sa likod ay magamit muna bilang pasilidad as library. So, sa kabila po ng mga kakulangan, all in all, kulang pa po tayo ng hanggat maaari po ay 6 na classroom. Last year po, na sabi po ni Engineer Gagasi na dadagdagan tayo ng 6 na classrooms. But, naunawaan din naman natin na maraming paaralan pa ang higit naman sa mga ilangan ng classrooms. Marahil, iyon muna po ang inunan. Kaya naman, sa pagpupulong ng ating barangay, hiniling niya po sa akin, baka meron akong request, marami po CAP. So, nakagawa na po tayo ng request kay CAP para po magdasal po tayo na sa isang taon ay mapagkalooban po tayo ng 6 na classrooms. Napakala po natin, ayan, sila. At pinagdag ko na rin po sa kahilingan kasi po alam nyo, ang mga teachers po ng Sabatan ay mahuhusay. Nakita nyo naman po sa mga karangalang nakamit ng mga bata. Napakarami po karangalang nakamit ng mga bata. Maliban sa patuloy na pagtaas ng achievement level ng ating mga bata, 0 non-reader, 0 non-numeric. Iyan po ang talagang ating pangunahing adhikain sa elementarya. 0 non-reader, 0 non-numeric, at dapat po lahat ay nakasusulat. So, iyan po ang basic skills na dapat matutunan. At iyan po ay natutunan at lalo po yung mapagyayaman kung ating pong pagtutulungan na turuan ang ating mga mag-aaral. Huwag pong hihinto sa pag-aaral mga bata. May bakasyon, sige, pwede maglaro. Pero huwag din kalimutan na minsan ay para po mas handa pa tayo sa next grade level. Yun nga po, kaya nasabi ko, marami tayo dito high school teachers, BSE, secondary education teachers. So sa
sabi ko kay Kap, anyway, nanggagaling sa malalayong sitio ang mga mag-aaral, bagaman merong high school na ino-offer ang Bataan School of Fisheries, pero ang iba ay malayo pa rin po. Kaya mas mainam, dahil po ako ay secondary school teacher, mithiin po namin ni Kap, nagkakaisa kami ni Kap, na mabili ang likod na lupain para po madugtungan ang learning space ng Sabatan Elementary School. Nangangarap din po kami na magkaroon ng Sabatan Integrated School para hindi na po lalayo ang mga taga-barangay Sabatan. Gusto niyo po ba yun? Para hindi na mamasahe, mas malapit. At mas ligtas ang ating mga anak. So, dahil po nandito ang ating taga-Masimpang Puro at ang ating kinatawan, ang taga-Manila, ay sana po ay magtagumpay po tayo sa ating mithiing ito. Umasa po kayo na lalo pa po namin pagbubutihan ang paglilingkod, ang pagtuturo sa mga kabataan